pala si Neil Sander Casimina Galvez, grade 11 student. At ito ang aking kwento. Ang Batang Tamad. Magandang araw mga bata. Ako ang diwata ng kasipagan. Nandito ako upang maghatid sa inyo ng isang kwento na kapupulutan ng aral. Handa na ba kayong makinig? Tara, sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ng Batang Tamad. Si Nico ay ang nag-iisang anak nina Aling Sonia at Mang Pedro. Kaya't lahat ng naisin nito ay nabibigay agad ng kanyang mga magulang. Nanay, nanay, gusto ko po ng laruang robot. Maaari niyo po ba akong ibili? Sige anak, basta magpakabait ka lang at sumunod sa utos namin ng tatay mo. Talaga nanay? Salamat po nanay. Tuwang-tuwa si Nico dahil agad na nabili ng kanyang mga magulang ang paborito niyang laruan. Ang saya-saya! Ang saya-saya! May bago na naman akong laruan. Yippee! Yippee! Ang saya talaga kalaro ng bago kong robot. Kinabukasan, habang naglalaro si Nico ng paborito niyang robot, ay inutusan siya ng kanyang nanay. Oh, Nico! Pwede bang ibili mo ko ng toyo, suka, paminta, at kinisamix? Doon sa labas para sa lulutuin kong sinigang? Inay naman, naglalaro pa po ako. Kayo na lamang po muna ang bumili. Dahil sa paglalaro, ay hindi sinunod ni Nico ang utos ng kanyang mga magulang. Nagpatuloy lang siya sa paglalaro. Maya-maya pa ay inutusan ulit siya ng kanyang nanay. Nico! Tanghali na! Maganda ka na ng mga plato at kutsara sa ating hapagkainan. Si nanay naman. Naglalaro pa po ako eh. Kayo na lamang po muna ang maghanda sa lamesa. Hindi na naman sumunod si Nico sa kanyang nanay at nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro. Wee! 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 Ang saya! Ang saya! Talaga kapag naglalaro. Oras na ng hapunan at sabay-sabay kumain sila Nico kasama ang kanyang nanay at tatay. Pagkatapos nilang kumain ay muli na namang nakiusap si Nanay Sonia sa kanyang anak na si Nico. Oh, Nico! Anak! Ikaw na ang mag-ayos at maghugas ng kinainan. Naku, naalala ko po. Meron pa pala akong dapat gawin. Nay, pwede po bang kayo na lamang po muna ang maghugas ng pinggan? Sige anak. Ako na lang ang mag-ayos dito. Lingid sa kaalaman ni Nanay Sonia, ay nagsisinungaling lamang si Nico sa kanya upang muli itong makapaglaro. Yee! Nakatakas na naman ako sa mga hugasan. Nakakatamad kaya gumawa ng kuwaing bahay. Mas masaya ang maglaro. Sa pangatlong pagkakataon ay hindi na naman si Nico sinunod ang utos ng kanyang nanay. Kinagabihan, habang si Nico ay nakatulog, ay napanaginipan niya ang kanyang robot. Ayoko nang makipaglaro sa iyo, Nico. Hahanap na ako ng ibang kalaro. Buti pa si RJ, si Rain, at si Denver. Ha? Bakit naman?
Mas masaya kung ako ang kalaro mo. Napapansin ko kasing dahil sa akin ay hindi ka na sumusunod sa mga utos ng nanay Sonya mo. Alam mo bang dapat ay lagi kang sumusunod sa mga utos ng iyong mga magulang at hindi rin magandang magsinungaling para makaiwas sa mga gawaing bahay. Masama yun. Pero, naiisip ko kasi na masaya kung lagi tayong magkalaro. Masaya sa tuwing kalaro kita, Nico. Pero dapat ay sumusunod ka sa utos ng iyong mga magulang. Mahalaga na sundin natin ang ating mga magulang dahil sa ganitong paraan ay natutulungan at napapasayahan natin sila. Ayaw mo bang mapasaya ang magulang mo, Nico? Siyempre na gusto ko. Gusto kong mapasaya ang nanay Sonya ko. Kung ganun, alam mo na ang dapat mong gawin, Nico. Dapat ay maging masunuring bata ka, katulad nina RJ, Denver at Train. O sige, simula ngayon ay susundin ko na ang utos ng aking mga magulang. Maya-maya pa ay nagising na si Nico. Katabi pa rin ang kanyang paboritong robot at naalala ang kanyang napanaginipan. Grabe, kakaiba yung panaginip ko. Tama ang robot ko. Dapat gayahin ko si RJ, si Denver at si Rain. Dapat akong sumunod sa aking mga magulang. Simula ngayon ay magiging masunuring bata na ako. Bumangon si Nico at nagwalis agad sa kanilang bahay. At agad na rin siyang sumunod sa mga utos ng kanyang nanay Sonya, kung kaya't lubos ang saya sa mukha ni nanay Sonya dahil sa pagbabagong ginawa ni Nico. Sa huli, masaya pa rin nakikipaglaro si Nico kasama ang kanyang paboritong robot. Oh mga bata, may natutunan ba kayo sa ating munting istorya? Huwag kalimutan na lagi sumunod sa utos ng ating mga magulang. Muli, ako ang diwata ng kasipagan, Neil Sander Galvez. Hanggang sa muli, paalam!